tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Monday, holiday, August 20. National Heroes Day. Good morning. Good morning. Good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Paki-follow, like, share, subscribe. Paki-comment na rin. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA Affordabox. Good morning. Good morning. National Heroes Day. National Heroes Day po. Pinagsama-sama na. National Heroes Day. Kasi traditionally, Cry of Pugadlawin ito eh. Oo. Yung August 20. Yung Pugadlawin, Cry of Balintawak. Yes. Maraming debate dyan. Pugadlawin ba? Ba o Balintawak? Maraming opinion po dyan. Pati yung date niyan, nag-iba-iba. Kasi based on accounts. Tapos yung mga accounts nila, iba-iba yung petsa. Kaya nagkagulo-gulo yun. at saka yung accounts na yung kasi, if you remember, August 26 na ganyan, ano makikita mo dati? Mga palayan lahat ito eh. Oo. Balintawak, Pugadlawin, isa lang ang pagtingin mo. Kasi noon, isa lang yan eh. Well, ang ganito yung contention ng iba. Yung Pugadlawin, wala naman talagang formal name sa mapa noon na Pugadlawin ang pangalan. Yan po ay nickname ng isang lugar. Why? Kasi may lawin. Malawin. Maraming lawin. May nest. May nest, tama. Kaya nga Pugadlawin. Ang fact is, doon sa bahay ni Tandang Sora, which is doon sa area na yun. Area na yun. Yung Balintawak, napakalawak. At that time. Kumbaga, ini-specify sa loob ng Balintawak, doon sa may Pugadlawin. Ganon ang mga specification. Pero, alam mo, hanggang ngayon, debate pa yan eh. Hindi, kung natatanda mo, parin Conrad, parin Joel, pag naglalakad ka, saan pa dito talaga pupunta? Doon lang, malapit. Yung pala,
Tatlong bundok. Doon sa kabilang pagtawid mo Oh, ng bundok pagtawid na yan. mo dyan. Naku, Diyos, ang lawak pa. Pero ngayon po, magpupunta raw ang libingan ng mga bayani. Yes. Ang presidente. Traditionally, diyan kasi yan yung Yes. unknown Heroes. heroes. Yes. May ano yan. Although yung Monumento. lolo ko diyan nakalibing, pero known heroes. Heroes yan. Hindi mo hindi, naghati. Unnamed heroes. Kasi doon sa kanila, mayroon talaga monumento unnamed. Tapos yung mga cross lang, doon sa kabila. Yung yung mga kagaya ng lolo ni Mga Paring opisyal. Paras, may mga Mga yun. opisyal. May mga talagang makikita mo. Well, ako naman ako gustong-gusto kong i-celebrate din to dahil unknown heroes, national heroes. Alam mo, right now, meron ngayon sa Netflix, hindi sa binibida ko yung GMA7, yung kanilang, may series sila ngayon na yung Pulang Araw. Yes, yes. Pag pinapanood mo, makes you think, ibang takbo ang At that time. puso ng mga kabataan, estudyante sa UST, sa Ateneo or something. Abay talagang handak, ay tara na, enlist na sila, lalaban na. At lumaban nga. At nung natalo sila sa corridor at Bataan, nagpag-guerrilla. I mean, hindi ko imagine ngayon ng kabataan na tatakbo ngayon sa enlisting office ngayon sa UPDMST yan. At okay, ako ililista na. Pagka-ROTC. Yan nga yung sinasabi Tapos, natin, di ba? bakit Yung ganun ang takbo ng... Hunters Guerrilla. Puro mga bata yun. Mga bata yun. And these Yung mga heroes naman natin, Heroes babata. talaga, 22 years old, Gregorio del Pilar, mga ganun eh. So, may Emilio Aguinaldo. Ang bata nun. So, may tama rin sila Bossing Rapi Alunan at sila Astro del Castillo. Kapag tayo binabangga ng mga Chinese, maghahanda na rin tayo. Ba't naisingit naman yung mga walang kakwenta? Sobra ka naman walang kwenta-kwenta si Astro nga dyan. Binibati ako nun. Sabi, sir, kailangan may depensa rin tayo. Sinisingit mo naman yun. Naman. Pinag-uusapan rin lang natin bayani. Okay yung defense. Okay? Pero hindi pwede yung kaliit-liit na bagay magbabangay. Uy, binangga tayo. Iba yung binangga. We can only... Let us Pero yun ang report okay. na binangga tayo. Okay? Sigurado ba tayo yun ang nangyari? Yun ang problema dyan eh. Umaasa po tayo Medyo na i-edit kung ano nangyayari dyan. Nati-TikTok yan eh. Alam mo naman yung video, di ba? Yung isang portion lang yung ilalabas mo. Yung kabuuan mo yung video, hindi kaya mahirap magsabi definitely or tawag nito yung conclusively Okay. kung ano nangyari dahil po pinifeed lang sa atin. Yun ang hirap dyan eh. Yung bangaraw po ng Bureau of Fisheries. Nung panahon nun, kaya balik lang tayo sa National Heroes Day. Nung panahon nun, wala pang social media and all that. So, ang gera, ang pagpusbong ng gera, kayang i-ano rin yan, di ba? I-ignite mo na mula sa Diba? Yun na nga yung nangyari sa Philippine-American War. Diba? UG. Yung the first shot. Yes, San Juan Diyan Bridge. sa may San Juan, yung sa may tubig. Yun naman ang masaklap doon. Tapos merong yung mga Manufactured yung may diba? simbuyo ng damdamin. Ay, let's go! Ganun, laban na tayo. Yan din ang ginawa ng mga sa Cuban War. na, Diba? Pinasabog nila yung kanilang. They manufactured a war. Manufactured. So mga Amerikano mahilig sa ganyan. Yung sa atin, ganun din. Yung first shot dyan. Sa Davao. Hindi pala first shot. All of the colonizers actually, almost all of the colonizers Laging may do ganon, that eh. Siyempre, part of their effort yun. They will lay the predicate. They will lay the predicate, Then, yes. Kasi yung kanilang domestic audience, ayaw na sila mahuuna. Daw. But having said that, diwang pa rin natin yan. Yes, National of Heroes course, Day. of course. Talagang believe ako Kaya nila. sa national, dyan sa libingan ng mga bayani, yes. ang Diyan ba mamaya? seremonya. Yes, Seremonya. yes. Usual. Yearly yan. Yearly. Ngayon, ang presidente po, sinasabi daw ni Panelo, Sino pa? Mr. President, Si Salvador Panelo. kailangan daw mag-intervene ka na dito sa nangyayari sa Davao. Intervene. Why? Panelo, bakit? Bakit? Police yun eh. This is police matter. Kasi pinalalabas no side Politika, ni naman politika. Kibuloy na politics yan. Hindi po. Hindi. Sabihin mo ng politics, pero meron ka pariwaran. Paano yun? Wala na yun, bali wala na yung warrant. Ganun ba mangyayari? Baka ibig niya sabihin parang peace talks.
shuttle diplomacy. Hindi Wala ibig na niya yun. sabihin na intervene. Tapos na, hindi na Tapos pwede na yan. Ibig niya sabihin na intervene, itigil mo yung police action. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Nandun, Diba? may- Para walang Hindi. rule of law raw. Ano ba talaga rule of law rito? ano ba rule of law? Ang sinasabi, lahat sinasabi nilang rule of law. Mauna na dapat si Pastor. Ano yung rule of law na gusto niya ni Panelo na paggawa kay BBM? Oo. Ano yun? Huwag iserve yung warrant. Oh. Or iserve yung warrant pero isang tao lang. Eto na nga, isang buong puwersa. Hindi pa nakapasok ng matino. Hinaharang sila, ginagawa. Ano pa kaya kung kunwari 2 tao, 5 tao? Iba ka binugbog pa yun, 2 tao na yun. Ibang Brazen impunity raw, sabi yan. Brazen impunity. malayo yun. Okay, so ilan na nagsalita? Si Amy, si Vice President, Senator Amy Marcos, Vice President Sara, former President Rodrigo Duterte, Panelo. and Panelo. Siyempre yung abogado. Siyempre, si Torion. Torion. Sila yung nagko-condemning the action of the police in Davao. Diba? 2,000. Yan, 5. Why can't they condemn the acts of Pastor Kibuloy? Paano? Yun na nga, nag-gloss over yun the fact that 2 warrants of arrest ang na-issue against him. Dapat para mawala, questionin niyo yung warrant. Oo. Punta kayo sa korte. Questionin niyo yung warrants. Ginawa ba yun? Hindi. So, buhay yung warrant. Buhay. Yes, buhay. Ang gusto nila ngayon, wag iserve ng police. Di lahat na lang ng tao pwedeng magkaroon ng ganun. Ngayon, ang question dyan, bakit naman excessive use of force daw? Lumalaban 2,000. Lumalaban eh. Hindi, sa akin, ano bang definition ng excessive? Excessive. Pag nag-serve ng warrant at may dala kang barel, excessive na yun. Kasi matatakot yung Hindi, sorry. Ang kasi sinasabi nila, batalyon kasi dinala nyo dyan. 2,000? Oo, samantalang ito yung mga... Ordinary cult members. Oo, may cult. Mga relihiyosong members. Bro, Yun ang sabi nila. Pero ang report, may mga armadong... Armado doon. Nagkagulo nun the first time. This is the 3rd time na gusto nila i-serve. The 3rd time na ito. So, ano kaya ang image? At number 1 na question, nasaan ba si Pastor? Oo. Nasa si Kibuloy. Sabi ng pulis po, nasa underground daw dyan. Kaya hindi pa sila makaalis. Dahil gumagamit sila ng mga equipment, sonar. Oo, yung high-tech. Yung na-detect ang heartbeat. At saka Under the, ano po kasi, sensor. ang sabi ng mga abogado, magsaserve kayo ng warrant, pwede kayo pumasok. But you cannot occupy. Yan, hindi kayo pwede magtagal. Ganun ang... Hindi nga. Ano yung definition ng gaano katagal? Yung Hanggat hindi nahukay. nasa batas ba? Ilang oras or what? Ganon. Kasi nakapasok ka na rin lang. Alam namang bitawan mo pa. Hindi, ang issue Ganun kasi, nangyayari. ang ano kasi dito, this is the 3rd time Okay. na nagsiserve ng warrant. Ba't di sila lumabas? Hindi lang naman si Pastor dito May 4 pa na ano rin. Na Not bakit charged. hindi rin na Ba't hindi sila lumabas? Kung halimbawa, ayaw nilang, di ba? What you're saying, Kong Jonat, is the rule of law, mauna yung rule of law talagang ito. May Oo. ito, hindi yung rule of law na excessive force. As former senator, former Manila Mayor, Fred Lim, NBI Director, the law is for all. Otherwise. Otherwise, ano? Nanatol. Oo. Ano ba yun? So, talks of... So, nag-issue po ng hirap yan. ang former President Rodrigo Duterte. Kanyang statement, let's pray for peace and justice. Yes. Okay. But at the same time, inupakan niya yung mga polis. Yung mga polis na tinatawag, sabi niya, abuse of authority. But there you And go. ignoring people's rights, human rights. Medyo off naman yata itong ganitong klaseng statement. Hindi, The pero elephant in the room here, marami pag binasa mo yung statement sa social media. ni Duterte, alam mo, abogado gumawa. Punong-puno ng... Legalist. yes.
We sympathize with the members of KOJC for having become victims of political harassment. Nako, yun na. Political Yun na, harassment, yun na. Persecution, Ako. Patay. violence, and abuse of authority. Binibigyan mo ng bala ngayon yung mga gaya sumulat ng libro gaya nila Patricia where were you nung panahon ng Kayo rin. drug war, di ba? This is the same police. Ibabalik sa kanya yun. Ibabalik talaga. Diba? Ibabalik talaga. Which is si Congressman Benny Abante, yan ang sinabi ngayon na this is all interesting. Pero sana naman nung panahon nun, sinabi mo rin to. Diba? Si Benny Mano yan. Oo, medyo iniimbestigahan nila yung mga EJK ngayon. So, The police daw, sabi po ni President Duterte, forced their way into the compound. They would have Kapag may dalang warrant po, pwedeng basagin yung... kapag nilalak mo yung may warrant. mo yung pinto. obstruction ka na nun, di ba? Ang tawag. Oh, yes. Obstruction. Pati yung paggamit ng fire extinguisher. Kaya meron daw namatay dahil doon sa raid. Yan. Sabi naman ng polis. Kawawa naman yun, namatay na yun. Inatake sa puso daw eh. Sa pagod. Sabi ng Sa pagod. polis. Okay. Led by the top police official of the region, no less. Yes. Kasi nga, this has become pinagtatawanan na ang polis natin. Ha? By the way, Yun yung Bakit? What's so special? Yung hepe, pangalan. Kasi pinaprotect. Nick Torre. They're painting him as some sort of a verdugo. Pag kilala mo yan, pag kilala mo si General Torre, napakanong tao niyan. Malumanay nga yan. Naging Quezon City, police chief sa Central District. Ito, sabi niya, ang appeal daw ng dating Pangulo to the remaining decent and patriotic government workers not to allow themselves to be used to be abusive and violent in enforcing illegal orders. So, illegal ba yung order? Court nga. Yun ang number one dyan. Oo. Illegal ba yung order? So, marami pong statement na parang claims. Maraming claim tungkol dito sa nangyayaring ito on both sides. Hindi natin sinasabi, sa side lang nung KOJC. Na, halimbawa, tatawagin mo bang illegal order? Yung inisyo ng court na warrant of arrest. Dalawang court siya. Isang court sa Davao. Isang court dito. Sa Pasay. At yung Senate, nag-issue din. No? Kasi ayaw sumipot. Sa So, hearing. kay Model. Ayan. So, tatlo na. Kay Model. Kay Model, siya. Di bali na yun. Pero yung court of Pasay. At hindi po biro yung mga kaso. Child abuse, sex abuse, Human trafficking. qualified Human trafficking. Paano gagawin natin pag ganun? Pabayaan na lang natin dahil mayroong Hindi, So, illegal problema order. doon, Kong John, pag pinabayaan mo naman yung intervening, cooler head, paano yung iba naman Paano yung iba? ang daming may mga iba pang kulto dyan, iba pang mga grupo na, ayun naman pala, pwede naman palang patawarin wala na yan. Wala na rule of law. Hindi nga, ang dami bantag. Yan. Pinagtatawanan yung ating legal justice system. Pag ganyan. Siyempre. Alice go. Litong-lito pa ngayon. Yun na lang kapatid. Arestuhin natin. How did she go? Kahit walang kaso, ganun eh. Kibuloy. Paano yan? Si Tebes. Okay? At high profile lahat ito. Tapos yung mga maliliit dyan sa kalsada, sasabihin, kami lang naman kaya nyo eh. Wala na yun. Let us ask this administration, sabi po ni dating Pangulong Duterte, how it can guarantee the preservation of our constitutional rights. That's precisely what they're trying When to do. even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Ano ba yung fundamental rights doon? Palagay, ano kaya? Yung fundamental rights being violated? Hindi specified eh. Talagang lawyer ang nagsagot nito eh. Una-una, hindi naman ganito magsalita. Si Presidente Duterte.
Makulay po magsalita yun eh, pag ganyan. Yung mga ganyan, statement yan na malamang. Abogado, gano'n yan. Okay. So ngayon, napunta tuloy sa drug war yung Babalikan eh. Babalikan usapan. Siyempre. Wala tayong kauuwian yan, pare. Marami nagsasabi ng marami ring false information. Lockdown na raw ang Davao. Davao Airport. Ha? Pati Oh, airport. kasi daw nagrarally doon. Lockdown daw, hindi po totoo yun. Pwedeng lumipad ang tao. Kasi So, marami na rin yung compound, malapit yung compound doon eh. Marami na rin disinformation. Nasabi po ng polis, nag-rally yung mga KOJC at inoccupy nila yung highway. Both lanes. Kaya grabe traffic. Kaya, so hindi totoong lockdown. Traffic. Traffic. Oh, traffic yun. So nakadalawang araw po at walang nangyari. Anong solution dito, paring Jonat? Anong ultimate na mangyayari dito? Ang pulis, ito ang choice ng pulis. Pababayaan na lang nila. Which is not acceptable. Wala. I think that's a no-brainer. Hindi pa pwede. Number 2, uulitin itong ganito operation. Pwede mangyari o malamang yun. Number 3, use intelligence work. Okay? Para malaman po kung nasaan si Pastor Kibuloy at quietly ma-pick up. Hindi na ganito ka-grand. Yung pangatlong option na yun, usually, pag high-profile criminal, ganyan ang ginagawa ng police. Gagamit ng mga assets, intelligence work. It's real police legwork. Okay? Yung show of force, pwedeng... Yung, Pang ano yun? Pang ano lang yun? Medyo may pagkadating po sa amin yan. May pagka-PRE. May pagka-PR sa Siyempre. public. Hindi na yung ma-aresto, pakita natin, meron tayo. Show of force, ganyan. But actually, masosolve po ito sa ganang akin. Talagang real police work with intelligence. Si Abalos, may sinasabi siya, reward. Okay? And that could be part of it. But the real solution is yung honest to goodness police work. Malaman. Hindi ako. Hindi ako Pero, Padre, maniniwala. mahirap yatang i-police work, intelligence work ang 30 hectares. Ay, alam mo, Hindi naman ganun naman yan. legwork na gano'n. Surveillance. Hindi. Ano Hahanap ka ng Talaga. intelligence. I won't be surprised if there are already people there who are doing that. Yung quiet work of doing things. Marami yan. Bakit kinailangan ng show of force? Kasi PR yan public... kasi there is a public public push eh. Kailangan sagutin ng PNP yun. But in actuality, ito po, yung arrest na yan, mangyayari yan dahil sa groundwork. Hindi pwede yung mga PR. Hindi pwedeng hindi po ito nga nangyari diyan, di ba? Yung big one good example was the Pablo Escobar. No, yan. No? Pablo Escobar, one of the most... Pinaliit na nila ng pinaliit ang mundo niya. Ang buong bayan, pinoproteksyonan siya. buong bayan Paano mo yun. hahanapin niya? So, anong ginawa nila? Intelligence Pinalit work. nila ng pinalit yung mundo. Hindi rin naging madali yung buhay niya. Lipat siya ng lipat. Takbo siya ng takbo. Hindi rin Hindi, tsaka nakakuha sila ng... Meron, kahit pa paano, may chuchu-chu. Meron at meron. Hindi naman lahat ng member ng lahat ng grupo happy or contento. Meron dyan din merong mga hindi gusto yung ginagawa. Actually, nag-complain nga mismo, former member eh. Ayan. Yun ang nag-complain eh. Kaya nga nagkaroon ng Pinipilit kaso. daw siyang mag-solicit. Mga ganon. Yun ang nag-complain. Pinipilit mag-solicit ng cash Mga ganon sa mall. Yung kay Pablo Escobar telepono Na ano yung telepono niya natap. Which brings me... Grabe yun Doon sa sinasabi mo, Pablo Escobar nga lang, if you read and watch merong tulong daw ng US CIA. Kasama na yun. Now ito, meron daw sila nakitang mga nakabandera daw ng US na mga sundalo at may mga patch daw ng US Airborne or something. Yan naman Yun naman, di ba nabibili sa Bones Floro yung... Bones Floro. Bones Floro. sinasabi Okay.
Kaya claim and counterclaim po ang nangyayari. Kapag ganyang merong show of... Namiesta sa social media na isusum. Literally, hindi lang show of force to. Talaga pong palabas. Palabas. Para pang TV show. Kailangan nila yun. Entertainment Parang for the reality public. show, Yan ang nangyayari. Kasi ang PNP... Kung ginawa nila kay Escobar yan, laking gulo. Dahil yung publiko ni Escobar noon. Dahol Medellin. Lalaban. Dahol Medellin. Ano to? The police kasi, hiyang-hiya na yan. Parang daming nangyayari. Ang dami. Lockdown dito. Tapos sasabihin, nako, gumamit ng tear gas. Ang pulis, sabi ng pulis, hindi kami gumamit ng tear gas. Sila nga may Kami nga, ginamitan nyo kami ng fire extinguisher. Yan. So, Yun na yan. kaya po daw, ang explanation why the police stayed in the compound. Dahil nakita nila, merong mga heartbeat doon sa kanila equipment underground. Ayun. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin resulta po yan. So, saan matatapos to? Ayan. So, Well, ang tingin ko dyan, hindi aalis sila General Torre. At least maglalagay ng tao doon. Maglalagay ng tao. Yes. I mean, andyan you've made inroads pero meron pa rin batas nga Yun lang. hindi klaro ba sa batas gaano kahaba yung warrant. inyong search? Search warrant. Mahirap. Walang ano yun by the way. Yung IBP ngayon, nagsasalita rin, IBP Davao. Bakit? Siyempre. Ba't kailangan nila magsalita? Interpretation of the law. Ayan. Ayan. Ang dami-dami nangyayari. Tungkol sa batas, bigla dito, meron kayo statement. Bakit doon? Hindi kayo naglalabas ng statement. Yan Nung nagkaroon ng kulto doon sa Surigao del Wala raw authority ang police to occupy the premises. Yan po ang sabi ng IBP Davao City Chapter. Davao City Chapter naman pala. Davao City bakit? Okay, sige. Bakit wala ba sila karapatan? Meron naman. Member doon yung abogado ni Kibuloy Napaka-understandable ng statement. Ano yung sinasabi mo sa Surigao? Yung Surigao del Norte, di ba may kulto rin yun? Pinasok din yun Oo. Nag-ano siya? He had to face the music. Refresh my memory, sumurrender naman yun. Pinuntahan siya. Kasi kung hindi siya susurrender, pupuntahan din siya. Yung ganun ang gagawin. Ito pinuntahan na, pero medyo hindi pa... Bakit ang IBP po, ang sinisita rito, ang pulis? Ba't ganon? Ba't hindi nila sinisita yung sineserba ng warrant? Bakit Yun naman ang puna ko dyan sa IBP. Bakit ang inyong topic ng inyong press release ay ang pulis lang? Bakit wala? Bakit wala yung paano yung hindi sumusunod doon sa IBP order? Davao nga Order ng court. Pwede ba yun? Pwede ba na yung ganun? Wala ka na lang sasabihin porque... Hindi, dalawang issue dito May arrest warrant. Yung pulis ngayon gumamit ng puwersa. Ang kinikriticize ng IBP, yung puwersa ng pulis. Yung ginawa ng pulis. Why don't you go internally? Ba't hindi nyo kausapin si Kibuloy, sabihin nyo, boss, may arrest. rule of law Paano? May arrest warrant. Bakit hindi ganun pwede? Si Torion nga dapat, he should go to the courts now and quash this warrant. Magano siya, petition to quash the warrant and present evidence to prove na hindi dapat nagkaroon ng warrant. Ngayon, meron pong sinasabi yung police, may na-rescue sila na victim ng human trafficking doon sa loob ng compound. Ayun na. Ito daw taga Cebu na batang lalaki. Ayun. At yung mga magulang, matagal na siya hinahanap, walang contact sa kanya. Ito na, nahanap siya doon. Yan na. Another issue yan. Paano yan ngayon? DSWD, habang nag-iimbestiga, inalagaan po yung sinasabi nila. That will be another case. At may mga pamilya po ngayon na lumalapit sa pulis. Nakahanap. At sinasabi, i-rescue nyo rin yung aming mga. Yan na. Paano yan? Yan na. Diyan ngayon Dadami yung mga warrants. 8:32 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ.
882. Karambola sa DWIZ. Sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning, August 26, holiday. Yan. Good morning. Ibabalik daw po ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa yung hearing diyan sa Senado tungkol dito sa kaso ni Kibuloy. Si Senator Bato, kung tawagin diyan, ano po yan? Alay daw. According to media report, alay daw yan ni Kibuloy. Okay? Pero itinigil niya po yung suspended yung hearing tungkol dyan yung, kasi noong una, excessive use of force daw. So nagpatawag ng hearing itong si Bato. Later on po, sinuspend niya na yan. Pero ngayon, na sinasabi niya, sinuspend ko lang yan, hindi yan adjourned, dahil may bagong development, itutuloy niya raw yung investigasyon. Mabuti yun. Malaman natin. Joint sila ni model dyan eh. Joint. It's a joint hearing. Ang sinasabi niya po, hindi natin pwedeng sabihin agad-agad na ang police violated human rights and PNP. Kaya nga kailangan tayo magka-investigasyon. At least merong cool, merong reasonable. Yun daw, hindi. The mere use of numbers, according to Senator Bato, very rational. Maski gaano kadami yan, it's not a basis for saying excessive yan. Depende yan sa sitwasyon. Okay? Kahit 10 lang yan, excessive yan, kung wala naman lang mga laban. Wala naman may mga dalang fire extinguisher. Yung 10 na yun, 10 nga lang sila, pero abusive, nanununtok, naninipa, sinisira lahat. Yan. Ayan, excessive use yan. Wala sa numero yan. Yan ang sinasabi po ni Bato. Okay? Makikita nyo naman, may mga video tayo nakikita. Well, sa bagay, yung mga video, pwede mo, sabi mo nga, pwedeng selective yan. Selective, oo. But by and large, wala pong report na abusive behavior nambugbog o yung mga ganon. Nandura. Nagnakaw. Yan, walang ganon. Kahit daw po ilang libo yan, basta walang ginagawang masama, hindi pwedeng questionin. Sabi ni Bato yan. Ito dating Chief of Police. PNP chief. Pero siyempre, sinagot siya ni Torion. Siyempre. Nakakaya. Yan. Human rights. Yan. Okay. Well, sa matatapos to, pagkatapos po nitong lahat ng circus at media bruha, pag humupa-hupa na naman yan, kasi panaka-naka, bumabalik yan. The main point really is, how do you arrest, get hold? After all of these things, ang lalabas, nandun pa din yung problema. we will go back to that. There is a warrant. There are 3 warrants. Warrant of arrest. There are 3 warrants. Kailangan wala tayong iwas dun eh. Na kailan is-serve. And then at the same time, ito na, may yung mga bata na tumatawag sa mga pangulang. Another issue. Meron pa yan, another issue yan. Yung daw pong bata na yon ay Lorenzo ang pangalan na sinasabi ng pulis galing sa Cebu. Ayun. Hinahanap ng mga magulang ngayon. Kasi merong mga member din ng KOJC na taga Cebu. Hindi nila alam, ito palang anak nila, dinala na sa Davao noong Abril. Yan. Yan. Hindi, June pa lang, June. Dinala raw sa Davao. Okay? At nalaman po nila ng pulis na itong bata na to, humihingi daw ng permission umuwi. At ayaw daw palabasin ng compound. Ayan. Kaya nung dumating yung mga pulis during the raid, pumunta yung bata doon sa mga pulis. Rescue siya. Meron pang isa, 52-year-old naman daw. Ang nag-report naman yung anak. Ni-report nung anak sa pulis na yun daw nanay niya, ni-recruit ng KJC. At brainwash daw. Ayan, mahirap patunayan yan. Brainwash. Pero nandun siya.
Ngayon, meron na raw mga ibang tao na pumupunta sa pulis at sinasabi, yun ding aking mga kamag-anak ay kailangan i-rescue. Ayan, another issue na yan. Ay, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ngayon, anong Alam mo, sasabihin pag ganyan na situation, pare, kinakabahan ako. Kasi ang dami ng history here and abroad na may ganyang religious flavor. Nagkaroon ng... Yeah. May element po kasi pag ganyan ang pinag-uusapan ng fanaticism. kulto na nga. And Kulto. usually, and then Pag merong element ng fanaticism, it doesn't end nakakatakot. well ang nangyayari. Yun ang nakakatakot dyan. Hindi po maganda ang katapusan. So, yung mga Sana, di ba? show of force ng police, hindi malayo, baka magka-aksidente. Bigla na lang. One simple kumindat lang or something, nako. Yung OK Coral, di ba? The gun battle at OK Coral. Ganyan lang yan eh. Kakindatan lang eh. Banatan na. Nakakatakot. Meanwhile, hindi ko natin maiwasan. I mean, maraming talagang supporter talaga sila President Duterte, si Kibuloy dito. Sa press. Dito kahit dito sa atin sa YouTube natin. Oo nga. Hinay-hinay din lang ho kayo eh. Sasabihin kaya kayo nauubusan ng viewers. Bakit ka narito? Hindi po kami nauubusan. Lumalakas pa nga kami. Tignan niyo yung mga ratings. Pinag-uusapan lang natin, di ba? Ano yung sitwasyon talaga ngayon? Diba? Hindi, pag wala ka na kasi relax. wala ka ng argument, yun na nga. You Upakan mo yung host. Pound on the table. Bayaran na tayo. Yung ganyan na abogado eh. Pag wala ng argument. Wala ng You argumento. cannot present the facts. You cannot present the law. You cannot present anything. You cannot present the wanted person. Bang on the table. Tapos ilabas, ito, bangag. Yan, gano'n. Hindi na mauubos yun. Ngayon, meron pa po isang kaso. Yun naman kay Harry Roque. Overkill daw yung contempt. Sabi po ng side naman ni dating Dahil spokes. hindi siya sumipot sa hearing. Inisyuhan siya ng contempt. Overkill daw yan. Daw yun. Ewan ko. Miscommunication or mistake lang daw yung nangyari. Bakit? Meron daw siyang dahilan. May dahilan siya. At legitimate yung dahilan niya. Kung bakit hindi siya makakarating sa hearing. Okay. Pero sa Senado, umaten ba siya? Si Harry, the caller, Hindi rin, di ba? hindi rin. Pero hindi siya ata pinatawag doon. Sa House, kaya sabi ni Congressman Barbers, we had every reason to cite him for contempt. Kasi na-advisean naman siya. Wala naman siyang rason na hindi makapunta doon. At saka Dati siyang member. Dati siyang member. Ibig niya ba niya sabihin? Congressman siya dati. Ibig ba niya sabihin, balay-walain na lang niya yung aming, Hindi, politically motivated daw yan. Ayun. Politika. Of course, you have to go back. Politicized. The word of the So, pag politically motivated, Hindi ka na pupunta. puro na lang. Labanan, world war sa media nangyayari dito sa atin eh. Saka sabi ni Congressman Barbers, kung hindi ka pumunta dito, pagpipiestahan ka ng mga, the other people who are accusing you precisely of this kind of activities na mali. We are giving you the platform precisely to defend yourself. Yun ang sabi ni Congressman. Tapos hindi ka sisipot, di wala. Paano, ano na ngayon ang... wala na. Na-detain siya for 24 hours lang. So, wala na. Wala na. Tapos Libre na. Libre na siya. Pero marami pong report ngayon na ang dami daw dokumento sa investigasyon ng PAOK na lumalabas yung pangalan ni dating spokes Harry Roque sa mga dokumento involving the Pogos. Whirlwind nga yung whirlwind, isa yun. His footprint is everywhere. Yes. Yun ang sabi nila. Yes. Yan ang problema dyan. Ano ibig sabihin nung his footprint is everywhere? Sa mga dokumento. Sa mga dokumento, dala-dala Sabi mo nga, buraraan. Naiwan niya lahat Naiwan niya pa. Ano ba naman? Hindi. Ang sinapi na ngayon,
yung dati niyang assistant. Oo. Dati niyang aide. Serna. Supranational. Yan pong House Quad Committee. Yan yung Super Committee. Sinabpina, si De La Serna. Yan. Alberto Rodolfo De La Serna. Yan. Executive Assistant, aide, bale, ni Harry Roque. Ano yan, Nung last week pa dapat umattend dito eh. Hindi rin umattend. Nag-excuse din. So, yun ang uso ngayon. Puro excuse. Pero hindi na siya Pumunta yung abogado niya, nitong si A.R. De La Serna, pumunta doon at ibinigay yung letter of excuse. Letter of excuse. Na hindi siya makakapunta. So si Roque, Excuse letter, ha? Okay. yung si Roque at saka yung aide niya, parehong excuse. Nag-excuse. Nag-request. Eh di mabubugbog siya because the documents show na marami rin siyang alam. marami rin. Itong si De La Serna. Marami siya alam. Yeah. Including yung... Aide ka lang pare. Hindi, binigyan siya ng letter of support Ito pala si De La Serna, Mr. Supranational. Ano yan, palakihan ng katawan? Yes. Parang yung Mr. Universe yan. Kasi yung De La Serna po, nasisita-sita rin nito. Dahil yung sa boss niya, sinasabi niya na maraming alam. Yeah. Dahil nag-raid po yung PAOK diyan sa Lucky South 99 sa Porac. Yes. At doon naglabasan yung kanilang mga involvement. As Executive Assistant Secretary ni Roque, noong pong panahon ni President Duterte, doon nakita sa raid. Bakit nandun yung appointment paper mo? Lucky South 99. Sa Porac. Sa compound. Pare, bibismen doon kayo nag-opisina? Parang gano'n na lumalabas And then, initially lang naman ito, ang ano nga nila doon was that, siyempre, meron ako opisina because I was helping them register, etc. Yung ganong klase, as a lawyer. Bakit may nakita pang affidavit doon na si Spokes Roque, sinasagot yung mga gastos nitong si De La Serna. Yung trip niya abroad, Poland, Ukraine, Italy. May affidavit pa, nasagot niya yun. Meron, kasi he had to bakit nandun sa opisina sa Porac? Meron talaga silang opisina ron. Because he's supposed to be helping them from a legal standpoint. Ngayon, ang problema ni Harry, I understand, inaano niya, parang... Dina-downplay niya yung participation niya doon. He's not lawyering. He's not lawyering. I'm just consulting. Parang Hindi. Ang question ngayon ng PAOK, ano ba talaga relasyon yung dalawa? Hindi. That's the public declaration. May nakita kami, may affidavit ka. Ikaw ang sasagot ng gastusin and everything. Bakit kailangan ilagay sa papel yun? Kasi kukuha ng visa, boss. Hindi, kukuha ng refund doon sa Lucky. Hindi ba ganun yun? Visa lang ito. Visa lang. Kasi visa. kawawa naman itong baton. Hindi kukuha ng refund? May sakit ako sasamahan niya ako. Magta-travel kami. So, ano daw ba? Legitimate yung travel? Yan na ngayon. Yan na. Ano ba talaga relasyon nyo? Sabi ng PAOK. Kayo pa, masyado kayong... Masyado naman chismoso. Chismoso kayo Maano ngayon kung binigyan niya ng support? Masama naman doon? At saka ba't naman itong Quad Committee na to? Pinatatawag pa si De La Serna. Bakit? Gusto nilang malaman. Bakit may affidavit? Eligible ka bang mag-represent ng Philippines sa Mr. Supranational sa Poland? This come under scrutiny. Pakita nga ang katawan Pakita mo. nga. Sige nga. Ganon. Bakit naman pati yun? Gusto nyo pa malaman? Kayo naman mga committee kayo. Ang inyong may imbestigahan lang, contempt. illegal trade, illegal drug,
Yang Pogo, yang may mga Chinese nationals, mga gano'n, human rights, at saka yung EJK. Bakit naman? Wala na yung kinalaman yung affidavit of support na Huwag niya kayo sumama dyan sa personal na yan. Para naman kayo si Boy Abundan yan eh. Bakit pinatatawag niyo pa ng show cause? Itong si De La Serna. Wala naman siyang alam. Tsaka yung show cause, baka magkamali kayo ng pronunciation. Baka show that is show cause. Hindi na uso yun yan bad term na yan. Bad term na politically incorrect. Politically ganyan. Kaya nga, sinasabi ko, baka yung committee magkamali ng pronunciation. Wag kayong yung term na ginagamit nyo, show cause order. Kung okay, sorry. That's a bad term na ngayon. That went the way of, ayos na, buto-buto. Wala nang gumagamit yan. Nagsupina po ngayon kay De La Serna ang committee. Dalawa na sila ni Roque. Dahil hindi umattend daw to si De La Serna noong August 22. Bata pa ba to si De La Serna? Supranational. Supranational nga, bro. Pogi. Yung mga magalaking katawan. Yan. Malaki katawan. May tsura. Kailangan buff ka ng konti. Buff. Parang nung player ka dati, buff ka nun, di ba? Ganon. I was never. Yeah, you were never buff. Maliksi. Kasi hindi pwede sa basketball yung gano'n. Yung buff. Barbelista ka, pwede. Pero blackout, bakit? Paano mo tabantayan si Mar? Sinoli Luxin. Mga ganyan. Iba na babantay doon, di ako. Okay, sige. Okay, pero marami daw kasing alam. Sabi nila, not only because yun sa support, marami siyang alam. Aid ka marami ka talaga alam. Pero hindi po, ngayon lang po pinatatawag ang aid. As far as I can remember, hindi naman pinatatawag talaga sa hearing ang aid. Bakit nangyari ito? Dahil may ibang sinasabi pa, ano ba talaga relasyon nyo? Yan. Sino-sino ang mga kasama Is the committee now out to embarrass former spokes Harry Roque? Iba na yun. Iba na yun. Pag mga ganyan po, ibang usapan na yan. Yung sinasabi ng committee, alam nito kung saan sila ang lakad, sino nakausap. Yung mga ganun Ukraine, Italy, Poland. Meron bang pogo ron? Wala Pero yun daw kinakausap nila. Kasi sinasamahan niya si spokes kinakausap mo ba itong mga taon to? Itong mga ito. Kilala mo ba to? Bakit ba't hindi nyo itanong kay spokes? Ba't yung aid? Hindi siya sumisipot At ayaw rin sumipot ng aid ngayon. Dinideny niya yung pagkakilala sa mga tao Wala rin kauuwian itong investigasyon na to, tingin mo? Hindi. Meron. Kasi nakuha na yan si Carissa, yung Ong Cassandra. Yan yung sinasabi ni spokes na sinama niya sa Bangkor. Si Cassandra Lee Ong. Yan yung nahuli po sa pinick up sa Indonesia kasama ng kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at pinadala rito. Deported here. Pero may question dyan. Walang kaso yung mga yan. Ano ang gagawin ngayon ng authorities dito sa dalawang ito? Ang sinasabi, hawak pa rin nila hanggang ngayon, Sinasabi na merong butas yan, pwede silang balikan yung mga yan. Meron silang sinasabi na ipa-deport na lang sa China ng kanila. Kasi holding Chinese passport. Pero nasaan ngayon itong dalawang to? Sino may hawak? NBI. For on what grounds? They're being questioned. Question pa lang. Investigation pa lang, bro. But that cannot last. May sinasabi po, ikukulong daw sa Pasay City Jail. Kapag sila ay hindi nagsalita sa Senate. Kakasuhan sila. Bukas po yan, Tuesday. Abangan. Sige. So, bukas daw, pag hindi nagsalita yan, ikukulong sa Pasay City Jail. Naku, nakakatakot. Nakakatakot yan. Another legal quagmire yan. Senate President Francis. Si Senate President po, si Chis Escudero, siya na nagsabi, teka muna, dahan-dahan tayo dyan. Maraming legal implications yan. Hindi natin. Ang wanted, si Alice Go. Hindi nga wanted wala pa. In the courts. Wala pa. Wanted lang siya sa Senado.
Etong dalawang ito, wala. Pero, eto yan, pwede na yan. Yan na. Kunin na natin ito. Oo, tanggapin na rin natin yan. Kasi ang kanila ngayon, puntirya, parang yung kay, kay De La Serna. Sino-sino ang mga kasama nyo lumabas? Mga ganun eh. Okay. Sino-sinong kausap? Paano kayong lumabas? Yan. Mga ganun. Yan. Sinong nagprotekto Total sa inyo. Yun ang kanila ngayon. At bakit yung nagpuprotekta sa inyo, nagtatago na ngayon? Supposedly raw. Supposedly. Yung main financier Yes. Nako. ng mga Pogo. Meron kasing bali-balita. Anything north of the Pasig, Yes. parang may territory. May territorial. Meron. Hawak noong Dito. malaking tao na yon. Oo. Pagkatapos wala na ngayon. Yes. Tapos- Sinabihan daw ata ng mga, teka, laylo ka lang. Oh, lumakad ka na. Ha? Lakad. Meron yan eh. Lakad North na. of the Pasig, south of the Pasig. Akala ko dati, yan yung Pasig Expressway. Hindi Hindi pala. pala. Parex yun, pare. Malayo ka doon. Yung pala, territorial. Territory pala to. Pwede daw yan dahil ginawa na ng Senado yan in the past. Ikukulong na lang sa Pasay City Jail. Pero may legal question nga po. Sinabi na mismo ng Senate President eh. Abogado yun. So nasa NBI itong si Sheila. Yes. Sheila Go at saka itong si Cassandra Ong. Nasa NBI po. At bukas dadalin daw dyan. Sa Senate. Senate. So, Paano papaya. kung hindi magsalita? Ayan. Pareho na sila ng eco-contempt. Yan ang mangyayari dyan ngayon. Kasi ano din, diba? Pero wala pang kaso, ha? Walang definitive na case filed against her. Hindi, ang mangyayari dyan kasi, ano sila, overstaying. Technical. Mangyayari. Technical. Ano, i-deport sa China? Technical ka. Meron din pong procedure yun. Meron. Overstaying ka, deportation. So meanwhile, habang nagkinakasuhan siya ng ikukulong siya sa Bureau of Immigration. Yes. Sa NBI. Kailangan patunayan nyo munang hindi Pilipino. Ang dami ng ano dyan. Ngayon, ang ano Pero dyan, ang talagang target dito, yung Cassandra Ong. yung Cassandra Hindi po yung Sheila Go. yung sila, wala naman yun. Kapatid lang yun eh. Ganon. Oo. Unless, para siya si De La Serna, na traveling May companion. affidavit din. At malaki ang katawan. Hindi malaki katawan. Hindi malaki katawan. Traveling companion. Well, Hindi malaki. kasi yung traveling, pare, ito pag sinabi mong traveling companion, marami kang alam. Traveling companion ka eh. Aba, hindi. Ako sinasamahan ko Confidant. na yung misis ko, taga-buhat ng bag eh. Pero marami kang alam. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila sa Rotary or sa convention niya sa orthodontics. Nagabuhat ka lang ng bag. Hindi. Taga-buhat lang Ang eh. tanong, pag tagabuhat ka ng bag, ilang kilo yan? Yan. Ayan. Alam mo yung Alam mo informasyon yun? na yan. Oo. Okay. Yan yun. Ang labo na nun. Ewan ko ano mangyayari sa mga hearing na yan. Ha? But it's all media fodder. It's all Importante yun, lumalabas po sa media. At nagkakaroon tayo ng entertainment. 9:01 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.